Magandang umaga mga kasubis. Bali, para meron po tayong pag-usapan o may matutunan man lang sa bawat isa. Kayo po ang sasagot, hindi na po si Bait. Kasi kayo din po madalas magtanong, Idol Bait, magkano po ba yung ibon nyo? Idol Bait, bakit ang mahal ng ibon ni ganto? Bakit ang mura ng ibon ni ganto? Bakit nagbebenta sila ng ganon, di pa sila nananalo? Bakit po sila nagbebenta ng imported, pwede naman local? O bakit sila bumibili ng local, pwede naman makabili ng imported, mas kilala pa? Tayo po lahat yan pwede, wala pong masama, nasa inyo po ang desisyon. Yung tatanungin ko po kayo about do sa pricing o do sa presyo. Kunyari kayo na lang po may-ari nitong ibon na to, o dito sa loop na to kayo po yung may-ari, hindi po kayo po si Bait, o kaya kayo po yung pagbibila namin. Etong ibon po to anak po ni anak po to ni Kambal ni Bulak, Lola Stitch MacArthur 2005 cross Bulak. Ito po sinuksok ko sa aking kaibigan kay Larry Larenas. Yan po 2017 Tugigaraw lang po binutas. Ibig sabihin medyo inalat lang, kulang sa buenas. Ngayon po ginawa niya po, i-breed niya. Pag breed niya 2018 nilipad niya po yung anak. Nilipad niya po yung yan dalawang anak niya po, saka siya po mismo nag-complete clacking po sila. Ngayon dyan po papasok yung pricing. O tatanong po natin ha. Panahon po ang ginugol dito. Mapera pa yung history ni Lola Stitch MacArthur 2005. Mapera pa po yung history ng tawag dito. Mapera pa po yung history ng Bulak. Ngayon po doon sa kanila complete clacking, magkano po ba pinanalo nila? Oo, ngayon wag na muna pumasok yung panalo. Magkano po ba yung ginastos nila sa entry, sa pamasahe, sa vitamins, sa pagod? Parang katulad po nito, hindi kasama sa bayad yan kasi si Bait ang nagkutkut niyan. Pero kung meron po talagang kayong babayaran, magkano po yung ibabayad nyo daily o monthly sa inyong utusan maglinis? Yung tatanong ko po sa inyo, yung kabila hindi pa po natin binabanggit yung kabilang pares kung ano po yan ha. Yan po ba yung anak po niyan, magkano nyo po magkano ko po bibilin o magkano pa dapat namin bilhin kung inyo po yan? Ang pinanalo po niyan, kung kukumpute natin, palagay mo na lang, hindi natin inalam doon sa may-ari. Tapos yung pinanalo ng mga kapatid niyan, yung pinanalo ng dapat i-compute din natin o isama po din natin sa doon sa sitwasyon na pag nagbebenta po tayo. Ano bang ginawa ng nanay, tatay, kapatid, pamangkin yan o apo? Ganun po magka-opinion po o ganun po bumase si Bait. Ngayon, tignan niyo po, babalik po tayo dito ha. Kung ito po ipinaris niyo po ngayon dyan. Ito po tatlong Basco. Bago po magpa-Basco, siyempre si Daddy Basco produkto po ng dalawang overall ni Bait. Sumatotal yung dalawang produktong yun, 8 magkakapatid, 5 overall. Ang punto doon, magkano kaya mga pinanalo nun? Magkano kaya yung dinalang pera noon? Tapos bukod pa doon, yung mga anak ni Daddy Basco at saka nung mga ni 7th overall ni nung mga kapatid na 8, gaano karami ho nilabas sa panalo noon? Nanay tatay pa po noon. Ganun po lang kasimple. Katulad nito, 3 Basco, Basco Philippines, Miss Basco. Ito po si Miss Basco nandito, kapares ni Daddy Basco. Nangabol na. Si Philippines nandun sa baba, yun si Tatay Basco nandun po sa baba, kapares yan. Kung kukumputin po natin, tapos kami po bibili sa inyo, pagka kayo po magkukompute ng pinanalo o yung pagod na lang, o wag na nanalo, yung pagod na lang at yung pagbili nyo o yung pag-acquire nyo, mabuti po si Bait nakabuo na ng pamilya. Ito po sa magandang katanungan, kayo po sumagot ha. Ito po, katulad po nito, magulang ni Tanse. Itong pares na to kumbaga sa 12 trophy. Bukod pa po sa kasabay nito ni 6 overall na sumatotal, kung hindi na kung nag-lock yung kapatid niyang isa, malamang tatalunin sa nung kapatid niya, mas maraming karangalan niya, mas mabilis yun Pero unfortunately natalo, nawala ng dulo. Wala tayong problema doon. Nandito naman inilaban naman tayo at ito pinanalo pa tayo ng isa. Ganun naman, 5 trophy doon per second, third, fourth overall. Pinakamasama po yun. Ito naman 6 tapos 7 trophy sa iba't ibang club. Kung inyo po ba yan? Kung kukumpute nyo yung pinanalo nila, magkano nyo po ba ibebenta yung anak nila?
Kayo na po magkwento, kayo na magkwenta. Katulad nito nila, ito ni Sakang, saka ni Itakloban. Yung anak po na ito, si American Bully natin, saka to si Itakloban. Recently, naglabas po ng solo complete clacking yung kanyang anak. Kung kayo po ba ibibili doon sa solo complete clacking, magkano po yung kinita nun? Solo complete clacking, first overall na, magkano po yung kinita nun? Tapos ngayon po, magkano po ba dapat yung ibenta? Ilapit po natin sa katotohanan. Bumili po kayo, alam ba? Wala po kasi kung binibili na kagad dito. Alam ba, binili nyo po yun nandito dalawa, isa, dalawa. Binili po natin sa imported o binili po natin sa Big Loaf o sa mahal ang pagkakabili, wag na tayo magbanggit. So matotal, tayo po ba maibebenta kagad natin ng mahal yung anak ng ibon? Yan, katulad po, halimbawa, ito imported, binili ko 1 million. Okay, binili ko 100,000, binili ko 50,000. O binili ko 20,000, binili ko 10,000. Depende po kung paano nyo nabili. Ibig sabihin, pag nabili nyo po ba ng 10,000 saka 20,000, bali 30,000. Ibig sabihin, mabebenta nyo rin po yung anak ng ganung preso. Hindi po. Opinion po ni Bait, kayo po yung makakapagsabi niyan, kailangan nyo po pa rin pa ipanalo. Kailangan nyo pa rin pong trabawin, kailangan nyo pa rin pong alagaan. Dito po pumapasok yung pag binentahan po kayo ng, alam mo, ng idol nyo o ng kaibigan nyo o hindi nyo kilala, binentahan po kayo ng 5,000, binentahan kayo 3,000, binentahan kayo 20,000. Tanongin nyo muna po kung ano yung ginawa ng nanay, tatay, magulang o ano, tapos computein nyo. Diba parang pagka naisip-isip nyo, napakamura nga pala ng pagkakabili ko nito. Binili ko lang ng 30,000, binili ko lang ng 10,000, binili ko ng 5,000. Ang kinita pala nung pamilya nito, napakalaki. Kaya nga lagi ko sinasabi, gusto nyo kami ang bibili sa inyo. Papayag po ba kayo? Si Bait ang bibili sa inyo. Yung nanalo nyo ng 300,000, ibangga nyo po sa nanalo nyo ng 200,000. Papayag po ba kayo na yung anak ng kalahating milyon nyo, yung anak ng 500,000 nyo, bibilin po nino, o kahit hindi na ako, bibilin po ng kaibigan nyo, o bibilin po ni Bait, o bibilin ninyo, bibilin po ng 5,000, anak ng kalahating milyon, 500,000 milyon, 500,000 yung pinanalo, sorry na-distract ako sa tao Ibig sabihin, pagka ganun po ang tawag dito, okay po sa inyo bilhin 5,000? Okay po sa inyo bilhin 10,000? O magkano nyo po ibebenta? Yung makatarungan. Ganun po ang pagprepresyo ng ibon. Hindi po yan. At saka, nasa may-ari naman. Minsan nga, binibigay lang. Parang si Bait, di ba, pinantutulong, okay, pinanlalambing. Pero kailangan din po natin magbenta kasi yung maintenance nito, hindi pa natin binabanggit. Yung patukan nito, isipin nyo, 52 kilos ng patoka, isang balde yun, plus 10 kilos ng pellet, 5 araw, 6 na araw lang yun. Magkano po yung gastos doon? Yung panahon pa po namin, yung panahon pa po nila, yung panahon pa nila, o yung panahon nyo. Kaya ito po yung pag-out ng ibon, napakahirap po nito. Pero magpakatotoo po tayo, alamin nyo lang kung ano yung nilipad. Takmak 14, ito po siya. Alamin nyo lang kung ano yung mga nilipad o ano, kung lugi po ba talaga kayo o hindi. Dahil pagka kayo nanalo, kami naman ang bibili, sila naman ang bibili, tayo naman yung nanalo, halimbawa, tayo naman ang bibilhan, paano po ba tayo mag-out? Lalo na kung regular na kayo nanalo. Kaya wag po kayong magagalit po doon sa mga nagbebenta ng 30,000, 20,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Irespeto nyo po. Pwede nyo naman pong hindi bilhin Bakit laglag ang pakpak mo ate? Pwede nyo naman pong hindi bilhin diba? Kayo naman po may karapatang pumili kung saan po kayo bibili. Ito kaya ko lang po ginagawa itong video na to para may matutunan po tayo sa simpleng pamamaraan ni Bait. Kayo po ang sasagot. Ako po bibili sa inyo, ang tanong, o kaya sila po bibili sa atin, o tayo po ang bibili sa kanila. Ang tanong, nanalo na po ba kayo? At regular po ba kayong nananalo? O kaya nakabili na po ba kayo ng mahal? O kaya nakabili po ba kayo ng direkta? Kaya dyan bumabase, pasensya po pasintabi po, dyan po bumabase. Irespeto po natin kung ano yung narating ng ating mga kaibigan at ng ating mga idolo at ng mga baguhan. Kung ano yung mga nararating ng baguhan,
kung ano yung nararating ng mga, alam mo yung may pambili, kung ano yung nararating ng maraming kaibigan. Kasi minsan, pag magaling ka makisama, marami kang kaibigan, malapit sa iyong gift bird, pero hindi naman hinihiling yan, hindi hinihingi, kusang binibigay. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yan, ang pagpipresyo ng ibon ay napakahirap. Kaya sabihin ko nga po sa inyo, tatanungin ko kayo, ako po bibili ng ibon, kunyari inyo po yung kinento nating ibon dito, magkano ko po ba dapat bilhin at magkano yung makatotohanan o makataong presyo para sa isang ibon o para sa isang young bird? Yan po, dudugtungan na lang po natin. Basta ako po, opinion po ni Bait, kayo na po yung sasagot. Wala po akong sinabing presyo o wala po akong sinabing eto bilhin niyo po ng ganyan, eto bilhin niyo po ng ganito. Kayo po ang sasagot ngayon sa mga katanungan nyo na magkano po yung ibon ng ganito, bakit ang mahal naman, bakit ganyan, bakit yung ganito. Basta ang daming katanungan, kayo po ang sasagot. Isipin nyo, kunyari, kayo po yung nanalo, kayo po yung bibili namin. Kayo po yung consistent. Isipin nyo po kung magkano po kami dapat bumili o magkano po yung halaga dapat ng ibon nyo. Opinion po ulit ni Bait, bumasi po kayo doon sa history, doon po kayo titingin, bumasi po kayo doon sa tao, kung yung tao ay consistent, hindi lang basta consistent, yung may puso, yung merong pagmamahal, may malasakit sa kapwa. Opinion po ni Bait, pagpasensya niyo po ko, talagang ganun lang po talaga. Walang tamang presyo, walang mahal, walang mura. Ang binibili po natin, yung ating kasiyahan. Dito po tayo masaya, bigyan po natin ng oras. Ang pinakamahal dito, yung panahon natin, hindi na kayang ibalik at nahahati pa natin yung panahon natin para sa mahal natin sa buhay, para lang po sa ating mumunting kaibigan. Pero dito po tayo masaya, handa po tayo kung ano man meron po ditong gastos, problema o pagod. Basta hanggang dito na muna po, magtulungan po tayo, maging masaya po tayo para sa lahat, lalo na po doon sa mga nagsisimula. Matuto po tayong pumalakpak para po doon sa mga nananalo at doon sa mga natatalo, matuto po tayong tumingin kung saan po tayo nagkamali o saan po tayo nagsobra o saan tayo nagkulang. Ito po si Bait, God bless, iingat po kayo lagi.